Lunch rin naman ito kanina. Kakaspaghetti lang namin nung nakaraang linggo. At ito naman ay spaghetti na naman yung request nila. Random food na ata to in a week. At ang sabi ni Amo ay kasama na yung dinner. Fasting kasi yung dalaga naming alaga at sasabayan niya daw din. So dinamihan ko na yung chicken, dinamihan ko na yung pasta at dinamihan ko na rin yung sauce. Ang chicken pala ay minarinate ko lang yan sa asin, paminta, olive oil at maraming garlic. Naglagay ako ng gatas at itlog. Nakamarinate ang chicken ay magluto na tayo ng pasta spaghetti. 2 pack na yung ginamit ko para kasama na nga daw yung dinner. At sa kabilang pot naman, magluto naman tayo ng sauce. Nagisa lang ako dyan ng sibuyas at bawang. At nag-add ako ng blended fresh tomato, mga 3 siguro yung blender ko. At meron pa kaming leftover na spaghetti sauce. Sayang naman, nilagay ko na. Tapos, in-add ko na yung 2 bottle ng spaghetti sauce. Ready to use na yan, pero gusto ko pa talaga yung gisahin. Sabang palasa, broth cubes, asin, paminta, at naglagay ako ng dried oregano leaves. At pakuluan lang natin yan until mag-thick yung sauce. At nag-grave ako ng Filipino spaghetti, kaya gagawa din ako ng Filipino spaghetti ng konti. Alam ko mag-react kayo, pero kung ano yung merong available dito, yun lang yung gagamitin ko, okay? Mag-react naman kayo, hindi yan Filipino spaghetti, walang ganito, walang ganyan. Ewan ko sa inyo. So yung pasta, after na boil, hindi yan huhugasan. Lalagyan yan instead, lalagyan niya ng butter habang mainit pa. So lalagyan niya ng butter at lalagyan niya ng dried oregano. Dahil sa kukuha pa ako mamaya para sa amin pagkain namin ni Belle dahil steamy Filipino spaghetti nga. Kaya kukuha muna ako bago natin lalagyan niya ng dried oregano. So ito naman, inapan, naglagay ako ng konting oil at butter para medyo masarap-sarap naman. Lagyan natin ng butter. Nagisa ako ng sibuyas at bawang. Tapos naglagay ako ng konting ground beef. O, pa-smile-smile muna tayo dyan para sa mga basher na naghahanap ng smile. At ang daming natutuwa ng mga bisda kahapon sa ating voiceover, no? Parang awa nyo na, guys. Sharing is caring. Kawawa naman yung mga Tagalog, no? Yung mga friendly natin mga Tagalog dyan, mag-left the group yan. Kawawa naman sila. At dahil sa tayo yung nakakaintindi naman ng Tagalog, tayo na yung mag-adjust, okay? After nagisang mabuti ang ground beef, nag-add na ako ng spaghetti sauce. Italian sauce yung nilagay ko dahil wala akong Filipino style na spaghetti sauce, okay? Kung ano lang yung merong available dito. Pero at least yung lasa niyan parang hindi naman nagkakalayo. So nakalimutan ko talagang igisa kasama yung hotdog dyan sa ground beef. Pero okay na yan, nahabol din naman. Malutuin naman yun. Naglagay ako ng mga 2 kutsarang asukal, tapos asin. Tapos para creamy yung ating sauce, nag-add ako ng cooking cream dahil wala tayong all-purpose cream or wala tayong condensed milk. Kaya naglagay ako ng sugar. Para-paraan lang. Tapos, wala tayong shredded na cheddar cheese. So, meron naman tayong sliced cheese. Cheddar din naman yun. So, nilagay ko na. Nag-add pala ako dyan ng ketchup. Tomato ketchup nga lang dahil walang banana dito. So, itong pasta na to, nabawasan ko na yan para sa amin ni Belle. So, naglagay na ako ng dried oregano. Yan talaga yung pasta nila dito sa spaghetti. Yan lang yan. Butter, tapos dried oregano. Isa-serve yan separate ng sauce. Yung purpose naman ng butter dyan, dagdag linamnam at hindi siya magdikit-dikit dahil nga 'di ba hindi natin hunugasan. So that's it, ready na yan ang kanilang spaghetti pasta. Nag-tap lang ako ng konting dried oregano. Oras na yan para mag-init ng mantika, tapos nag-boiled ako ng broccoli aside. So while nagpainit tayo ng mantika, ito naman yung ating chicken na marinate ay i-coat natin yan ng breadcrumbs. Yung breadcrumbs na gamit ko dyan ay yun yung mga lumang tinapay dito, mga tira-tirang tinapay. O 1, 2, 3 smile muna tayo. At dahil sa yung amo kong lalaki at yung dalaga naming alaga ay nag-fasting nga, so mamaya ko pa iprito yung kalahati ng chicken na yan. Tapos yung sauce naman later ay iinitin ko na lang pati yung pasta para sa kanila. Mas maganda rin yung ganitong setup kasama na yung dinner. So yung mga bata kakain na din mamaya pagkakakain na yung mga nag-fasting. So oras na yan para i-fry ko yung chicken. Magpiprito ako ng manok pagka ganitong spaghetti. 20 minutes bago ko i-serve, magprito na ako ng chicken. Tapos, nag-init na ako ng sauce. Tapos, para sabay-sabayan siya ma-serve, syempre, nag-prepare na tayo ng mga plato dyan, yung mga serving dish, tapos yung mga side dish, like itong cheese, mozzarella yung sa kanila, tapos itong chicken, ready na yung chicken, tapos yung ating spaghetti, ininit lang natin yan sa microwave. Sa mga oras na yan, yung kakain yung amo kong babae at yung 3 naming alaga. At pati yung sauce ay ready na rin, nakainit na yung mabuti. Siyempre, i-serve natin
yan ng mainit. At dito sa bahay, pag spaghetti, meron talaga dapat na boiled vegetable. So, itong broccoli naman ang gusto talaga ng mga bata. Kaya ito yung nilalagay ko lagi pag spaghetti. So, ito naman yung sa amin while kumakain yung mga amo. Syempre, kakain na rin tayo. So, ito na yung ating simi, Filipino style. At least, nakagawa din ng paraan ng ating cravings. Kasi nung nakaraang araw guys, ay gumala kami. Instead na doon kami sa Riyadh Gallery kasi nga, merong Jollibee doon, makakain man lang ng Filipino spaghetti, no? So, mahirap doon magbaalam kasi nga limited lang yung oras dahil malayo. So, malamang sa malamang isang oras lang talaga kami papayagan doon. Kaya ang nangyari ay Almacan Mall sa katabi lang na mall dito sa bahay. Kaya hindi kami naka-Jollibee. So, that's it guys. Kain tayo. Thank you guys for watching. Sarap, no? Sarap. Iba talaga ang spag na may hotdog.